So what's up mga pre? Dito tayo ngayon sa may Robinson Magnolia. Nagpunta tayo sa isang doktor ng Medical City. Nagpa-consult tayo sa doktor or nagpa-second opinion kung sakali pwedeng hindi nalagyan ng bakal yung tuhod natin. So sa namin si doktor na expert naman talaga sa mga ganitong cases sa may fracture, pwede daw siyang hindi lagyan ng bakal, pero talagang makakalakad naman ako, pero hindi na gaya ng dati na pwede kong tumalon-talon, pwedeng magbuhat na mabigat, maglakad, tumakbo o mag-jogging, kasi anytime pwede siyang mag-collapse kasi yung tuhod ko talaga, yung patela, tapos yung muscle ko dito sa tuhod ko hindi na siya connected. Makalakad ako pero hindi na gaya ng dati. At sabi ni Doc, huwag daw patagalin masyado kasi baka daw yung muscle ko dito sa tuhod ko na nagko-connect dun sa patela natin, mas lalong hikli, mas mahirapan sila mag-opera at mahirapan din ako. So dapat probably as soon as possible. Yun nga lang talaga, pag sa private hospital, kamahalan talaga yung operasyon. Talagang kailangan ng budget. Gusto mo talagang maalawan yung mapagaling yung tuhod natin para makabalik. Pero sabi naman nila, kasi takot ako sa operasyon niya. Yan talaga yung iniiwasan ko, yung ganitong case na kailangan operahan. Kahit anong ingat ko, na ayaw kong magkaganitong sitwasyon. Andito na na-aksidente tayo. Hindi ko alam kung anong plano sa akin ng Diyos, pero ibibigay ko na sa Kanya to. Titiwala ako sa Diyos kung bakit niya ako binigyan ng ganitong challenge. Ina-accept ko. Kahit takot ako magpapa-opera ako. Totoo lang, hindi naman siguro nakakababa ng pagkalalaki. Takot talaga ako sa karayom. Karayom pa lang talaga. Anything na needle o sharp na makaano sa katawan ko, talagang nung elementary pa lang ako nahihimatay ako sa bakuna pa lang, grabe. Pero ito, no choice ako, kailangan kong bumalik yung dating lakas ng tuhod ko, makapaglakad ako, makapagtrabaho, mabuhat ko yung anak ko, yung mga panglalaking trabaho magawa ko. Ngayon pati pagsusuot ng brief, short, pagsusuot ng sapatos, hirap na hirap ako Pero ito, dapat next week maoperahan na ako. Sabi naman ni Doc, may anesthesia naman. Hindi ko naman daw mararamdaman yung buong operasyon. So, tatagal akong makakonfine 3 to 4 days. Makakonfine ako sa hospital, kung saan mapipili namin na hospital na pwede namin pagkatiwalaan at makapag-ipon kami ng pang-opera. No choice tayo, magpapa-opera tayo. Kailangan natin harapin yung ganitong pagsubok kasi kailangan natin gumaling. Sabi naman ni Doc, after 4 days pwede kong ilakad para ma-therapy. Then magte-therapy ako ng ilang linggo. After 1.5 months, titignan daw ni Doc kung pwede na akong mabigyan ng fit to work para makapagtrabaho na tayo, mga pre. Tapos after a year, pwede ko na daw magawa yung dati kong ginagawa, makatakbo, maka-jogging, makapagbuhat ng Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo. Sabi ko nga kay Doc, dati ko nagdadunk sa basketball So yun daw, hindi ko na magagawa. So yun mga pre, yun ang update natin ngayon. Kailangan natin magpa-opera, may kamahalan yung babayaran, pero nagtitiwala ako sa Diyos. God will provide. Gastos ngayon, hirap ngayon. Kailangan pagdaanan yung ganitong pagsubok, lalagpasan natin ito mga pre. Lalagpasan natin. Kailangan Salamat sa mga mga messages sa akin. Salamat sa mga lahat na kakilala ko, mahal ko sa buhay, katrabaho, pamilya, tropa, kumare, kumpare, lahat ng mga nagpumati sa akin, lahat ng mga nag-alala, lahat ng nag-private message, lahat na nag-message sa mga gusto. Salamat sa inyo lahat. Lalo sa asawa ko na lagi nag-aasikaso sa akin. Salamat sa inyo lahat. Para to sa pamilya ko, yung gagawin kong tapang para maoperahan. Lalagpasan natin to. Lalagpasan.